30 taon na akong naglilingkod bilang isang manggagamot, ngunit ngayon lamang ako nakasaksi ng ganitong klasing himala, isang pagbubuntis ng kambal-apat. Ang tinig ng matandang doktor ay nanginginig, basag at puno ng pagkamangha habang umaalingaw-ngaw sa loob ng pribado at tahimik na silid ng isang sikat na pagamutan sa Makati. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tirik na araw, dumudurog sa lahat ng maling paratang at sumpa na tiniis ko sa loob ng 5 mahabang taon. Yumuko ako upang tingnan ang lalaking nakaluhod ngayon sa aking paanan. Si Mateo, ang tagapamuno ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Maynila, ang lalaking hinusgahan ng agham na walang kakayahang magkaanak ay nakasubsob ngayon sa aking mga tuhod. Ang kanyang malalapad na balikat ay matinding yumayanig. Ang mainit niyang mga luha ay tumatagos sa manipis na tela ng aking saya. Ang kanyang magaspang ngunit maiinit na mga kamay ay nanginginig na humaplos sa aking tiyan, na sa ngayon ay patag pa, tila ba natatakot na ang isang maling galaw ay wawasak sa pinakamagandang panaginip ng kanyang buhay. Habang pinagmamasdan ko ang mga luha ng makapangyarihang lalaking ito, may kung anong bumara sa aking lalamunan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang ang alaala ng isang maalinsangang hapon sa isang eksklusibong subdibisyon, 6 na buwan na ang nakararaan, ay biglang nagbalik sa aking isipan, malinaw at matalim na parang isang punyal. Nang araw na yun, ang nakapapasong init ng Maynila ay tila nais tunawin maging ang mga makakapal na pader ng marangyang mansyon ng pamilya ng aking asawa. Ako ay abalang-abala sa kusina, basang-basa ng pawis ang aking likuran habang sinusubukang timplahan ng tama ang maasim na sinigang na baboy upang bumagay sa maselang panlasa ni Doña Carmen, ang aking biyenan. Biglang isang nakabibinging kalabog ang yumanig sa buong kabahayan, nagmula sa malawak na salas. Ang tunog ng isang antigong pinggan na sadyang pinadurog sa makinis na sahig na gawa sa marmol. Dali-dali akong tumakbo paakyat, bakas pa sa aking mga kamay ang amoy ng bawang at patis. Nakatayo sa gitna ng napakalawak na salas si Doña Carmen. Nakapamewang siya at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit, bakat ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin, tila ba nakakita siya ng isang maruming hayop na umahon mula sa pusali. Itinuro niya ang kanyang daliri na pinapalamutian ng isang nakasisilaw na singsing na brilyante ng direkta sa aking mukha. Ang kanyang boses ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin, matalim at puno ng kamandag. Isinumpa niya akong isatuyot na puno, isang walang silbing babae na nagdadala lamang ng malas sa kanilang tanyag na angkan. Sa loob daw ng 5 taon kong pagiging manugang, inubos ko na ang swerte ng kanilang pamilya, ngunit hindi man lang ako makapagluwal ng kahit isang tagapagmana para sa kanilang pangalan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang aking 2 kamay ay walang malay na nilukot ang laylayan ng aking maruming apron. Sa loob ng 5 taon, nanirahan ako sa bahay na ito na parang isang aliping walang sweldo. Mula sa pagpupunas ng bawat baitang ng hagdanang gawa sa sikat na kahoy na nara hanggang sa paggising ng madaling araw upang pumunta sa palengke at maghanda ng 3 perpektong pagkain na aayon sa panlasa ng bawat isa. Sa mga mahahabang gabi kung saan nananatili akong gising upang masahihin ang sumasakit na mga binti ng aking biyenan dahil sa rayuma, ginampanan ko ang lahat ng tungkulin ng isang masunuring manugang. Ngunit ang tanging kapalit ng lahat ng ito ay ang mga mapanghusgang tingin sa bawat pagtitipon ng pamilya at ang mga matatalim na pangiinsulto tuwing may magbabanggit tungkol sa mga bata, dahil lamang sa hindi lumalaki ang aking sinapupunan. Lihim akong sumulyap kay Carlos,
ang aking legal na asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan upang mahalin at paglingkuran. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, nakakrus ang mga braso sa dibdib, suot pa rin ang plansadong polo na ako mismo ang nag-ayos kaninang madaling araw. Ang mga mata ni Carlos ay malamig na nakatitig sa akin, tumatagos hanggang buto, walang kahit katiting na awa o intensyong pigilan ang malulupit na panlalait ng kanyang ina. Lumapit siya nang walang imik, walang awang hinila ang aking lumang maleta na gawa sa tela at inihagis ito sa labas ng pasilyo. Tumama ng malakas ang maleta sa bakal na barandilya, nasira ang zipper nito at nagkalat ang aking mga luma at kupas na damit sa malamig na sahig. Nagsalita si Carlos. Ang kanyang boses ay patag, ngunit tuwirang tumama sa aking puso. Sinabi niya na ang kanilang angkan ay hindi maaaring mabaog dahil lamang sa isang inahing manok na hindi marunong mangitlog. Inutusan niya akong tingnan ang aking mababang kalagayan at isipin kung karapat-dapat ba akong maupo bilang ginang ng kanilang pamamahay. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga pukpok ng martilyo na dumudurog sa aking dibdib. Lumuha ang aking puso at bumara sa aking lalamunan ang lahat ng sakit, hindi ako makapagsalita. Ibinenta ko ang lahat ng kaunting alahas na pinag-ipunan ng aking mga magulang bilang regalo sa aking kasal. At nagtrabaho ako hanggang sa maubos ang aking lakas upang tulungan ang kanyang negosyo na makabangon mula sa bingit ng pagkalugi. Ngayon, nang umunlad na ang kanyang kumpanya, ginagamit niya ang dahilan ng pagkakaroon ng anak upang palayasin ako sa lansangan. Tamang-tama sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng matataas na takong na pumapalo sa mga baitang ng hagdan. Si Isabela, ang batang kalihim ni Carlos na kalahating taon pa lamang nagtatrabaho, ay buong landi na bumaba. Nakasuot siya ng isang masikip na bestidang sutla, sinadyang ilabas ang kanyang tiyan na halatang lumalaki na. Ang matapang na amoy ng kanyang murang pabango ay sumalpok sa aking ilong nang dumaan siya sa aking harapan at malanding sumandal sa mga bisig ni Carlos. Gamit ang kanyang matamis at nagpapaawang boses, tiningnan niya ang aking biyenan at sinabing ang kanilang pinakamamahal na apo ay napakalakas sumipa ngayon at tiyak na magiging isang magaling na tagapagmana paglaki. Ang nakasimangot na mukha ni Doña Carmen ay biglang lumiwanag. Ngumiti siya ng napakatamis na parang bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Dali-dali siyang lumapit at inalalayan si Isabela na umupo sa malambot na upuan, maingat na inaalagaan na tila isang mamahaling porselana na madaling mabasag. Magiliw ding hinaplos ni Carlos ang tiyan ng kanyang kabit, tuluyang binabaliwala ang aking presensya sa silid na iyon na parang isang hangin na walang halaga. Nilingon ako ni Isabela, ang kanyang mga mata ay mapang-asar at puno ng tagumpay. Itinaas niya ang kanyang baba, pinapayuhan akong maging maunawain at umalis na ng kusa. Huwag ko raw hayaang masaksihan ng sanggol na isisilang ang isang magulong pamilya at ang lugar ko raw ay sa mga mababahong squatters at hindi sa marangyang mansiyong ito. Habang pinapanood ko ang 3 taong ito na nagtatawanan at masaya sa aking harapan, isang matinding pagkasuka ang umakyat mula sa aking sikmura hanggang sa aking lalamunan. Ang hubad at malupit na katotohanan ay tuluyan ng sumira sa natitirang piraso ng pag-asa tungkol sa pagmamahalang mag-asawa na pilit kong pinanghahawakan. Ang kasal na ito ay bulok na simula pa lamang at ako ang pinakatangang nilalang sa mundo dahil patuloy akong naniwala sa mga walang kwentang sumpaan. Huminga ako ng malalim, pilit na nilulunok ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa aking mga mata. Itinuwid ko ang aking likod, tiningnan ko ng diretso sa mga mata si Carlos at ang aking boses ay naging kalmado sa isang kakaibang paraan. Pinaalalahanan ko siya tungkol sa resulta ng pagsusuring medikal mula sa pinakamalaking pagamutan sa Maynila, 3 taon na ang nakararaan.
Noon, hawak ng punong manggagamot ang mga resulta. Tumingin siya kay Carlos na may malalim na kahulugan at malinaw na sinabi na ang sanhi ng pagkabaog ay hindi palaging nagmumula sa asawang babae. Hiniling ng doktor na sumailalim si Carlos sa mga karagdagang pagsusuri, ngunit nagalit siya ng labis. Pinunit niya ang record ng ospital sa gitna ng pasilyo. Sinumpa ang doktor na isang manloloko at marahas niya akong hinila pauwi. Nang marinig niyang binanggit ko ang nakaraan, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Carlos. Namula siya sa matinding galit, lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg at malakas niyang hinampas ang mesa. Sumigaw siya at sinabing, "Manahimik ako." Itinuro niya ang tiyan ni Isabela at malakas na idineklara na ang matibay na ebidensya ay nasa kanilang harapan na. Paano raw magiging baog ang isang malakas at malusog na lalaking katulad niya? Nakisali rin ang aking biyenan. Dinuro ako sa mukha at sinabing ako ay isang napakasamang babae. Hindi na nga raw ako magkaanak ay pinagbibintangan ko pa ang kanyang gintong anak ng ganitong kasalanan. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag ang isang nakahanda ng papeles para sa pagsasawalang bisa ng aming kasal. Ibinagsak niya ito sa mesa at sapilitan akong pinapirma. Yumuko ako upang tingnan ang manipis na piraso ng papel na magpapasya ng aking kapalaran. Sa bahagi kung saan nakasulat ang mga pinagsamang ari-arian, ang salitang wala ay malinaw na nakaimprenta. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. 5 taon ng pag-aalay ng buhay. Ipinagbili ang lahat ng aking pansariling ari-arian upang itaguyod ang pamilya ng aking asawa at ngayon, paglabas ko sa pintuang ito, ako ay isang pulubi na walang kahit ano. Ang kawalan ng puso at kalupitan ni Carlos ang tuluyang nagpagising sa akin. Bakit pa ako kakapit sa isang pamilyang puno ng panlilinlang at walang kahit anong natitirang pagmamahal? Kinuha ko ang bolpen na nasa ibabaw ng mesa. Nanginginig man ng bahagya ang aking mga kamay. Ang aking mga mata ay mas buo ang pasya kaysa noon. Walang pag-aalinlangan kong inilapat ang tinta at pinirmahan ang papeles. Ang bawat kurba ng aking pangalan ay tuluyang pumutol sa sumpa na nagpahirap sa aking katawan at isipan sa loob ng kalahating dekada. Pagkatapos pumirma, itinapon ko ang bolpen sa mesa at hindi na muling tumingin pa sa kanila. Naglakad ako patungo sa pasilyo, tahimik na pinulot ang aking mga lumang damit at maingat na isiniksik pabalik sa maletang sira na ang siper. Ang mainit na hangin ng hapon ay humampas sa aking magulong buhok. Dala ang halimuyak ng usok at alikabok ng syudad, ngunit sa loob ng aking dibdib, ang pakiramdam ay tila ako nakatayo sa gitna ng yelo. Hila-hila ang aking sirang maleta sa mainit na aspalto. Lumingon ako sa naglalakihang gintong tarangkahan ng pamilya ng aking asawa sa huling pagkakataon. Ang lugar na dating pangarap ko ng isang masayang tahanan ay naging libingan ng aking kabataan. Ngunit mula sa sandaling ito, itataas ko ang aking ulo. Ako ay mabubuhay para lamang sa aking sarili. At nangangako akong hindi na kailanman yuyuko sa sinuman. Lumubog na ang araw nang makarating ako sa Tondo, sa masikip na iskinita kung saan nakatira ang aking mga magulang. Ang makipot na daan ay umaalingasaw sa amoy ng basang basura na may halong amoy ng pinipritong tuyo mula sa mga barong-barong na nakahilera sa magkabilang gilid. Ang mga pader na semento ay tila nagbabalat na puno ng luntiang lumot ang mga matatarik at maiitim na hagdanan. Pagpasok ko pa lamang sa bungad ng iskinita, nasalubong ko na ang pinakakilalang tsismosa sa aming lugar. Nakaupo siya habang naghihimay ng kangkong at nang makita niya akong bitbit ang aking mga kagamitan, ibinaba niya ang kanyang planggana. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-uusisa. Pinalo niya ang kanyang hita at sumigaw ng napakalakas na umalingaw-ngaw sa buong makipot na kalsada. Pilit na tinatanong kung pinalayas ba ako ng pamilya ng aking asawa.
Pagkatapos ay napailing siya at sadyang ibinulong sa mga tao sa paligid ng sapat na lakas upang marinig ko. Sinabi niya na pagkatapos ng 5 taong pagsasama na walang naibibigay na anak, natural lamang na palayasin ang isang babaeng tulad ko. Mula sa mga siwang ng mga bintana, napakaraming mga matang puno ng kuryosidad, awa at pangungutya ang nakatitig sa akin. Ang aking dibdib ay tila sasabog sa sikip, ngunit kinagat ko ang aking labi, pinilit kong hindi pansinin ang lahat at naglakad ng mabilis paakyat sa lumang hagdanang gawa sa kahoy. Napakalupit ng dila ng mga tao at wala na akong natitirang lakas upang magpaliwanag. Bumukas ang manipis na pintuang kahoy. Ang aking ina ay abala sa pagsandok ng kanin sa aming maliit na kusina. Nang makita niya akong nakatayo sa may pintuan bitbit ang aking maleta, nabitawan niya ang sandok sa sahig. Nang makita niya ang aking pagod at kaawa-awang hitsura, tumakbo siya at yinakap ako. Ang mga maiinit na luha ay mabilis na umagos sa kanyang kulubot na pisngi, binabasa ang balikat ng aking damit. Habang mahinang tinatapik ang aking likuran, humikbi siya at pinagalitan ako. Bakit daw ako naging hangal? Ang asawa raw ang ilaw ng tahanan. Paano na ako mabubuhay ngayong pinalayas na ako? Sinabihan niya ako na sana ay nagtiis na lamang ako at nagmakaawa sa aking biyenan na hayaan akong manatili. Ang makalumang pag-iisip ng aking ina ay mas lalong nagpasakit sa aking damdamin, ngunit alam kong ginagawa niya lamang iyon dahil sa labis na takot at pag-aalala para sa aking madilim na kinabukasan. Mula sa madilim na sulok ng aming maliit na salas, lumabas ang aking ama. Ang kanyang katawan ay payat at bakas ang matinding paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tabakong siya mismo ang gumawa. Tahimik niyang pinatay ang tabako, lumapit sa akin, at kinuha ang maleta mula sa aking mga kamay. Maingat itong isinandal sa gilid ng pader. Hindi siya nagalit, hindi niya ako sinisi. Nagpakawala lamang siya ng isang malalim at mabigat na buntong hininga. Ang kanyang magaspang na kamay ay marahang tumapik sa aking balikat at ang kanyang boses ay malalim ngunit malinaw. Sinabi niya na ang kanyang anak ay siya ang mag-aalaga. Kung hindi ako kailangan ng ibang tao, maaari akong umuwi sa kanya. Maging asin man o kanin lamang ang aming kainin, sama-sama kaming mabubuhay. Hindi ko raw kailangang mabuhay na laging nakayuko at inaabuso. Ang hapunan namin ng gabing iyon ay simpleng nilagang talbos ng kamote at ilang piraso ng maalat na tuyo. Ngunit iyon ang pinakamasarap at pinakamainit na pagkaing natikman ko sa loob ng 5 taon. Nakaupo sa loob ng kwartong wala pa sigurong 20 metro kwadrado, pinagmamasdan ang namumuting buhok ng aking ama at ang mugtong mga mata ng aking ina. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa halos magdugo ito. Lihim akong nangako sa aking sarili. Kahit magtrabaho pa ako na parang kalabaw, kailangan kong magtagumpay upang mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang at upang ipakita sa mga taong tumapak sa akin ang tamang lugar na nararapat sa kanila. 1 buwan ang lumipas, ang buhay sa loob ng squatters ay mas naging nakasasakal kaysa sa inaasahan ko. Sa tuwing lalabas ako upang itapon ang basura o pumunta sa palengke upang bumili ng gulay, kailangan kong tiisin ang mga mapanuring tingin at ang walang tigil na bulungan ng mga babae sa aming lugar. Ang aking ina ay unti-unting nanghina dahil sa matinding presyon mula sa mga kapitbahay. Gabi-gabi siyang balisa, nagpapakawala ng mabibigat na buntong hininga habang basang-basa ng luha ang kanyang unan. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay pinag-uusapan bilang isang taong itinapon ng asawa at baog pa. Nasasaktan ako ng labis nang makitang nagdurusa ang aking mga magulang dahil sa mga tsismis, kaya iniluom ko na lamang ang lahat ng pait sa aking sarili. Sa labis na kawalan ng pag-asa, sinimulan ng aking ina na kausapin ang mga taong kilala niya
Naghahanap ng tagapamagitan na maaaring makatulong na maipakasal akong muli upang tuluyan ng matigil ang masasakit na salita ng mga tao. Isang gabi, dumating si Aling Martha, ang pinakasikat na bugaw at tagapag-ugnay ng mga kasal sa aming lugar. Hinila niya ang aking ina sa isang madilim na sulok ng aming kusina at ang kanyang boses ay naging napakahina at puno ng misteryo. Sinabi niya na mayroon siyang isang napakagandang alok. Kahit na malayo ang agwat ng aming estado sa buhay, ang lalaking ito ay perpekto para sa aking malagim na sitwasyon ngayon. Ang lalaki ay 35 taong gulang, si Mateo, ang kaisa-isang tagapagmana ng kilalang kumpanya ng mga Ayala sa buong bansa. Ang kayamanan ng kanyang pamilya ay hindi na mabilang. Ngunit ang perpektong lalaking ito ay may isang malaking kapansanan. Siya ay isinilang na walang kakayahang magkaanak. Ikinuwento ni Aling Martha na ang ugali ni Mateo ay napakalamig at walang awa. Ilang mayayamang dilag na raw ang tumakbo ng takot na takot sa unang araw pa lamang ng kanilang pagkakita. Ang pamilyang Ayala ngayon ay desperadong naghahanap ng isang manugang na tahimik at alam ang kanyang lugar upang linlangin ang publiko at patigilin ang mga masasamang bulong-bulungan sa mundo ng negosyo. Nang marinig ito, parang nakakita ng ginto ang mga mata ng aking ina. Naisip niyang ang pagsasama ng dalawang taong parehong nawalan ng pag-asa sa pagkakaroon ng anak ay ang pinakamakatuwirang solusyon. Higit sa lahat, kung papasok ako sa pamilyang iyon, hindi ko na kailanman po problemahin ang pagkain sa araw-araw. Sa harap ng patuloy na pag-iyak at pagmamakaawa ng aking ina, lumambot ang aking puso. Para sa katahimikan ng aking pamilya, kinagat ko ang aking labi at tumango bilang pagsang-ayon na makipagkita sa lalaki. Ang pagkikita ay itinakda sa pinakamarangyang restoran na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang kilalang hotel sa sentro ng Makati. Binuksan ko ang aking lumang aparador at kinuha ang pinakamaayos kong damit. Ito ay isang murang kulay krema na bestida na pabalik-balik ko nang nilabhan hanggang sa kumupas at numipis na ang tela. Pag-apak ko sa naglalakihang bulwagan ng hotel na napapalamutian ng mga makinang na ilaw na kristal, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pag-urong. Pakiramdam ko ay isang tagabundok na naligaw, napaka-probinsyana at kaawa-awa. Isang matinding takot at pangamba ang bumalot sa aking lalamunan. Ang isang babaeng katulad ko, nakalalabas lamang mula sa abo ng isang wasak na pamilya, at dinadala pa ang sumpa ng pagiging baog, may kakayahan ba akong harapin ang malalim at nakatatakot na mundo ng mga pinakamayayaman? Ngunit nang maalala ko ang nag-aalalang mga mata ng aking mga magulang, huminga ako ng napakalalim. Itinaas ko ang aking mukha, humakbang ng matatag at mabigat patungo sa lamesang nakareserba para sa amin. Ang lalaking nagngangalang Mateo ba ay kasing lupit ng mga bali-balita at ang kontratang ito ba ng kasal ang magdadala sa aking buhay sa isang bagong yugto o muli lamang akong itutulak sa isa pang madilim na impyerno? Kailangan ko siyang harapin, anuman ang mangyari. Nanginginig ang aking mga tuhod habang inihahakbang ko ang aking mga paa palabas ng lumang sasakyan na naghatid sa akin sa sentro ng Makati. Ang matataas na gusali na yari sa salamin at bakal ay tila mga higanteng nakatingin sa ibaba, hinuhusgahan ang bawat galaw ng isang hamak na probinsya ng tulad ko. Ang hangin ay mainit at mabigat, ngunit nang bumukas ang malalaking pintuang salamin ng marangyang gusali, sinalubong ako ng isang napakalamig na simoy na lalong nagpatayo sa aking mga balahibo. Ang sahig na gawa sa makinis na marmol ay kuminang sa ilalim ng mga naglalakihang ilaw na kristal na nakasabit sa mataas na kisame. Napatingin ako sa aking sarili na nakikita sa refleksyon ng isang malaking salamin sa gilid ng pasilyo. Ang aking kupas na bestidang kulay krema na pinagsikapan kong plansahin ng paulit-ulit kagabi ay tila isang basahan kung itatabi sa mga mamahaling kasuotan ng mga taong naglalakad sa paligid.
Bawat hakbang ko sa makapal at malambot na alpombra ay tila lalong nagpapabigat sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay isa akong malaking pagkakamali na naligaw sa isang mundo na kailanman ay hindi naging akin at hindi magiging akin. Nang marating ko ang pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang sikat na bulwagan ng kainan, isang tagapagsilbi na nakasuot ng malinis na puting uniforme ang magalang na bumati at nagtanong kung mayroon akong nakatakdang tagpuan. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Mateo Ayala, nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata, isang halo ng paggulat at labis na paggalang. Iginiya niya ako patungo sa pinakadulo at pinakatahimik na bahagi ng silid. Mula sa malayo, nakita ko ang isang figura ng lalaking nakaupo ng tuwid. Ang kanyang malalapad na balikat ay nakaharap sa malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng buong lungsod. Nang makalapit ako, lumingon siya. Ang oras ay tila huminto sa pag-ikot. Si Mateo. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na kasuotan na walang kahit anong gusot. Ang kanyang mukha ay parang nililok mula sa yelo. Napakatulis ng kanyang panga at ang kanyang matangsing na ilong ay nagbibigay sa kanya ng isang napaka-autoritaryong anyo. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang mga mata. Napakadilim, napakalalim at walang kahit anong bakas ng emosyon o init. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Isang malamig na pagsusuri na nagparamdam sa akin na ako ay isang kalakal na tinitimbang sa pamilihan. Walang anumang mainit na pagbati o ngiti. Iminungkahi niya gamit ang kanyang kamay na umupo ako sa tapat niyang upuan. Ang hangin sa pagitan namin ay napakabigat at nakasasakal. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang usapan. Agad niyang kinuha ang isang makapal na bungkos ng mga papel mula sa kanyang itim na lalagyan at ibinagsak ito sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang isang mamahaling panulat na kulay ginto at itinulak ito palapit sa akin. Ang kanyang boses ay mababa, buo at kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. Sinabi niya ng diretsahan na hindi siya naghahanap ng asawang mamahalin. Ang kailangan niya ay isang perpektong panakipbutas, isang babaeng marunong manahimik at alam ang kanyang lugar. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang lola na si Doña Trinidad, ay walang tigil sa pamimilit na siya ay mag-asawa at magkaroon ng tagapagmana upang maprotektahan ang pangalan ng kanilang kumpanya sa mundo ng kalakalan. Dahil sa kanyang kalagayan, ang pagiging baog mula pa sa pagkabata, kailangan niya ng isang kasunduan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at linlangin ang mga matang nagbabantay sa kanilang yaman. Binasa ko ang mga nakasulat sa papel. Ang bawat salita ay malinaw at walang puwang para sa maling akala. Ang kasunduan ay tatagal ng 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, makakatanggap ako ng 500,000 piso bawat buwan bilang aking sariling pera. Hindi ko siya tatanungin tungkol sa kanyang mga personal na lakad at hindi rin ako maaaring pumunta sa kanyang kumpanya nang walang pahintulot. Kailangan kong magpanggap na isang masaya at mapagmahal na asawa sa tuwing kaharap namin ang kanyang pamilya o ang mga mamamahayag. At bilang panghuli, pagkatapos ng 3 taon at natapos na ang proseso ng paghihiwalay, mapapasakin ang isang napakalawak at marangyang tirahan sa pinakasentro ng lungsod. 500,000 piso bawat buwan at isang sariling bahay. Tinitigan ko ang mga numerong iyon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking salapi. Naalala ko ang aming munting barong-barong sa Tondo, kung paano tumutulo ang bubong tuwing bumubuhos ang ulan, kung paano inuubo ang aking ama sa madaling araw dahil sa lamig, at kung paano lumuluha ang aking ina habang pilit na pinagkakasya ang kakarampot na barya para sa aming hapunan. Ang aking dangal at pag-asa sa isang tunay na pag-ibig ay matagal nang pinatay at ibinaon ni Carlos at ng kanyang malupit na ina. Wala na akong natitirang emosyon na maaaring masaktan.
Para sa kaligtasan at magandang kinabukasan ng aking mga magulang, handa kong isanla ang natitirang taon ng aking kabataan. Handa akong maging isang tau-tauhan sa entablado ng napakayamang lalaking ito. Kinuha ko ang gintong panulat. Ang bakal nito ay malamig sa aking mga nanginginig na daliri. Walang pag-aalinlangan, inilapat ko ang aking pangalan sa ibabang bahagi ng kontrata. Ang tunog ng pagkuskos ng panulat sa papel ay naging hudyat ng tuluyang pagpikit ng aking mga mata sa aking sariling kaligayahan at pagbukas naman ng pinto patungo sa isang ginintuang hawla. Nang maiabot ko ang papel pabalik sa kanya, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala na ganoon kadali kong tinanggap ang pagbebenta ng aking buhay. Ngunit wala siyang sinabi, iniligpit niya ang mga dokumento at tumayo. Sinabi niya na susunduin ako kinabukasan para sa pagpaparehistro ng kasal. Ang aming kasal ay naganap sa isang napakalamig na tanggapan ng gobyerno. Walang musikang tumutugtog, walang mga bisitang nagpapalakpakan, walang magagandang bulaklak at lalong walang matatamis na sumpaan. Tanging ang huwes lamang at dalawang saksi na tauhan ni Mateo ang naroon. Pagkatapos ng mabilis na proseso, bumalik kami sa sasakyan at nagtungo sa kanyang mansyon. Dala lamang ang aking lumang maleta na may sirang siper. Pumasok ako sa napakalawak na lupain na pagmamay-ari ng mga Ayala. Ang bahay ay parang isang kastilyong itinayo mula sa isang panaginip. Ang mga haligi ay napakataas. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga antigong larawan na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa aking buhay, at ang hardin ay puno ng mga bihirang bulaklak na maingat na inaalagaan ng mga hardinero. Nang bumaba kami, nakahilera ang napakaraming kasambahay na nakasuot ng pare-parehong uniforme, nakayuko at hindi magawang tumingin ng diretso sa aming mga mata. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang pelikula tungkol sa mga maharlika. Kahit na alam ko na ang aking presensya sa bahay na ito ay dahil lamang sa isang kontrata, hindi ko hinayaan ang aking sarili na maging isang pabigat o isang tamad na donya. Sanay ang aking katawan sa hirap at paggawa. Tinanggihan ko ang tulong ng mga kasambahay tuwing aayusin ko ang aking silid. Pinili kong matulog sa isang hiwalay na kwarto na medyo malayo sa pangunahing silid ni Mateo, bagay na lubos niyang ikinatuwa dahil hindi niya kailangang makita ang aking pagmumukha sa lahat ng oras. Ngunit ang isang bagay na hindi ko binitawan ay ang aking hilig sa pagluluto. Ayaw kong masanay sa mga pagkain na inihahanda ng mga bayarang kusinero na tila ba walang kaluluwa ang bawat timpla. Tuwing umaga, pagkatapos kong mag-ayos ng mga sariwang bulaklak sa mahabang hapagkainan, diretsyo ako sa malawak at napakalinis na kusina. Paborito ko ang pagluluto ng mga simpleng pagkaing Pilipino na palaging inihahanda ng aking ina noon sa aming maliit na kawali. Pinipili ko ang pinakasariwang isda, karne, at mga gulay na binibili ko mismo sa palengke kasama ang isang tagapagbantay. Inihahanda ko ang sinigang na baboy. Tinitiyak na ang asim ng sampalok ay sapat lamang upang kilitiin ang dila. Hinahaluan ng kangkong at gabi na lumalapot sa mainit na sabaw. O minsan ay nagluluto ako ng adobong pusit na nilagyan ng bawang at itim na paminta na ang amoy ay kumakalat sa buong kabahayan at nagpapaalala sa akin ng mainit na hapunan sa aming probinsyan. Si Mateo ay napakadalang kumain sa bahay. Umaalis siya bago pa man pumutok ang araw at umuuwi sa kalaliman ng gabi, laging may dalang amoy ng matapang na kape at pagod. Ngunit palagi ko pa ring inihahanda ang mesa para sa kanya, tinatakpan ang mga pagkain upang manatiling mainit, umaasang kahit papaano ay matikman niya ang init ng isang tunay na tahanan. Hanggang sa isang maulan na gabi, umuwi si Mateo ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas sa labas, humahampas sa mga malalaking bintanang salamin ng mansyon.
Kasalukuyan kong inilalapag ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang na hipon sa mesa nang bumukas ang pinto ng bulwagan. Nakita niya ako. Tiningnan niya ang hapagkainan na puno ng simpleng pagkain. Sa simula, kumunot ang kanyang noo at nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan. Sanay siya sa mga pagkaing nagkakahalaga ng libo-libo, hindi sa mga pagkaing karaniwang nakikita sa mesa ng mga mahihirap. Ngunit nang makalapit siya at malanghap ang maasim at malinamnam na amoy ng sabaw, tila ba may isang invisible na kamay na humila sa kanya upang umupo. Sumandok siya ng kaunting sabaw at inilagay sa kanyang bibig. Natigil ang kanyang pagnguya. Bumagal ang kanyang mga galaw. Nang gabing iyon, ang lalaking kilala sa pagiging pihikan ay nakaubos ng 3 pinggan ng kanin. Inilapag niya ang kanyang kutsara, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang puting pamunas at tiningnan ako ng may bahagyang kalambutan sa kanyang madilim na mga mata. Sinabi niya na napakatagal na panahon na simula nang may magluto para sa kanya ng ganitong klasing pagkain. Ang malamig na pader sa pagitan namin ay tila nagkaroon ng napakanipis na bitak. Lumipas ang ilang buwan na ganito ang aming naging gawi. Unti-unting dumadalas ang kanyang pag-uwi ng maaga upang abutan ang aking inilutong hapunan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nawasak noong gabi ng pagdiriwang para sa anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang kumpanya. Umuwi si Mateo ng 10 oras ng gabi at sa pagbukas pa lamang ng pinto ay siningaw na agad ang buong bulwagan ng napakatapang na amoy ng alak. Lasings na lasing siya. Ang kanyang mga hakbang ay pasuray-suray at halos bumagsak na siya sa sahig kung hindi lamang siya nasalo ng kanyang personal na tagapag-alaga. Dali-dali akong tumakbo pababa ng hagdan upang tulungan siya. Inilagay ko ang kanyang mabigat na braso sa aking balikat at buong lakas na inalalayan siya paakyat sa kanyang silid. Bawat hakbang ay isang pakikibaka dahil sa bigat ng kanyang matipunong katawan. Nang maihiga ko siya sa kanyang malambot na kama, agad kong tinanggal ang kanyang sapatos at naluwagan ang kurbata sa kanyang leeg upang makahinga siya ng maayos. Kumuha ako ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo upang punasan ang pawis sa kanyang noo at leeg. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa alak at ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Sa likod ng kanyang pagiging malupit at malamig na negosyante, may nakikita akong matinding kalungkutan at pagkapagod na ngayon lamang lumabas nang siya ay walang malay. Akmang tatalikod na ako upang pumunta sa kusina at ipagtimpla siya ng mainit na tsaa upang mapawi ang kanyang pagkahilo nang biglang may isang malakas na kamay na sumunggab sa aking pulso. Isang matinding puwersa ang humila sa akin pabalik. Bago ko pa man mapagtanto kung ano ang nangyayari, nawalan ako ng balanse at bumagsak ang aking katawan sa kanyang malapad at mainit na dibdib. Bumilis ang tibok ng aking puso na tila sasabog sa loob ng aking dibdib. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang kanyang mga braso ay pumulupot ng mahigpit sa aking baywang. Ikinulong ako sa isang Sa kanyang kalasingan, ang pader ng yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang mga nakatagong damdamin na matagal na niyang pinipigilan ay sumabog na parang isang bulkan. Ang kanyang mainit na hininga ay tumama sa aking leeg at ang kanyang mga halik ay naging marahas ngunit puno ng pagkaulila. Sa gabing iyon ng kahinaan, ang kontrata ng aming peking kasal ay nagliyab at naging abo at kaming dalawa ay nagpadala sa alon ng isang damdamin na pareho naming hindi inaasahan. Pagising ko kinabukasan, ang sinag ng araw ay masakit sa matang tumatagos mula sa siwang ng makapal na kurtina. Nakatalukbong ako ng kumot, ramdam ang panginginig ng aking buong katawan habang pinagmamasdan ko ang malawak na likuran ng lalaking natutulog sa aking tabi. Biglang gumalaw ang kanyang mga balikat. Unti-unting iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, kinusot ang kanyang noo, at nang lumingon siya at makita ang aking presensya sa kanyang kama,
Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Bumangon siya ng mabilis. Ang kanyang mga panga ay nagtagis ng napakalakas. Habang papalapit siya sa akin na may matatalim na tingin, isang nakapangingilabot na katanungan ang bumalot sa aking isipan. Tatanggapin ba niya ang nangyari bilang isang simula o ituturing niya itong isang kasuklam-suklam na pagkakamali na lalong magbabaon sa akin sa impyerno ng kanyang galit? Tuluyan siyang tumayo at mabilis na pinulot ang kanyang mga nakakalat na damit sa sahig. Ang kanyang malalapad na balikat ay tuwid na tuwid, tila ba nagtatayo muli ng isang napakakapal na pader na gawa sa yelo sa pagitan naming dalawa. Hindi siya lumingon sa akin. Habang isinusuot ang kanyang puting kamisa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na silid, kasing lamig ng hangin sa disyerto kapag gabi. Sinabi niya sa akin na kalimutan ang lahat ng nangyari. Isang pagkakamali lamang daw iyon na dulot ng alak at kalasingan. Binalaan niya akong huwag mag-ilusyon, huwag umasa, at huwag isipin na may magbabago sa aming kasunduan. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na karayom na isa-isang itinusok sa aking dibdib. Nakagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malalasahan ko na ang sarili kong dugo. Tumango lamang ako ng marahan at yumuko, pilit na itinatago ang namumuong luha sa aking mga mata. Sinuot ko ang aking damit at tahimik na lumabas ng silid. Mula sa araw na iyon, paulit-ulit kong ipinaalala sa aking sarili na ako ay isang bayarang asawa lamang at ang puso ko ay hindi dapat kailanman tumibok para sa lalaking ito. Lumipas ang ilang linggo at ang aming buhay ay bumalik sa dating tahimik at malamig na takbo. Ang unang buwanang allowance na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay eksaktong pumasok sa aking bank account. Ang unang ginawa ko ay umupa ng isang maayos, malinis at ligtas na bahay na may maliit na bakuran sa isang tahimik na subdivision sa lungsod ng Quezon, at inilipat ko roon ang aking mga magulang mula sa mabaho at masikip na iskinita ng Tondo. Nang makita ng aking ina ang bagong bahay, naiyak siya sa labis na tuwa. Ang mga kulubot sa noo ng aking ama ay tila nawala nang makita niyang hindi na tumutulo ang bubong at malinis ang hangin sa paligid. Ang makita silang masaya at payapa ay sapat na upang pawiin ang lahat ng kalungkutan at pangungulila na nararamdaman ko sa loob ng malawak ngunit malamig na mansyon ng mga Ayala. Ginagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Isa akong masunuring empleyada na nagpapanggap na asawa. Isang maaliwalas na umaga ng linggo, nagpasya akong pumunta sa isang kilala at napakamahal na bilihan ng mga imported na pagkain sa sentro ng Makati. Darating kinabukasan ang lola ni Mateo mula sa probinsya, kaya nais kong ipaghanda siya ng isang masarap at espesyal na salo-salo. Inutusan ng tagapag-alaga ni Mateo na palitan ang lahat ng aking mga lumang damit. Binigyan nila ako ng isang buong aparador ng mga mamahaling kasuotan upang hindi raw ako magmukhang kaawa-awa at hindi makasira sa imahe ng kanilang pamilya kapag lumalabas ako. Nang araw na iyon, nakasuot ako ng isang simpleng ngunit napaka-eleganteng bestidang kulay bughaw na gawa sa sutla at isang pares ng komportableng sapatos na may mababang takong. Tahimik akong nagtutulak ng aking kariton sa pasilyo ng mga sariwang prutas, maingat na namimili ng mga malalaki at matatamis na ubas at ilang kahon ng mga puting presas na abala ako sa pagtingin sa presyo ng mga prutas nang biglang isang matinis at nakaririnding boses ang tumawag sa aking pangalan. Ang boses na iyon ay hindi ko kailanman malilimutan, boses na palaging nagdadala ng sumpa sa aking buhay. Napalingon ako. Si Isabela, na nakakapit ng mahigpit sa braso ni Carlos, ay nakatayo mismo sa aking harapan. Ang kanyang tiyan ay napakalaki na. Nakasuot siya ng isang kumikinang na damit, pangbuntis, at ang kanyang mga braso ay puno ng mga gintong alahas.
Si Carlos naman ay nakasuot ng isang masikip na mamahaling kamisa, may nakasabit na itim na salamin sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Ibinaba ni Carlos ang kanyang salamin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pangungutya. Tumawa si Carlos nang nakainsulto at tinanong kung anong klaseng trabaho ang ginagawa ko ngayon at nakapasok ako sa isang bilihan ng mga mayayaman. Tinanong niya kung namamasukan ba akong tagapamalengke o utusan ng isang mayamang pamilya. Sumali rin si Isabela sa pang-aasar, tinakpan niya ang kanyang bibig habang humahalakhak. Dinampot niya ang kahon ng mga puting presas, nakakatapos ko lamang piliin, tiningnan ang presyo at iningguso ang kanyang mga labi. Sinabi niya sa mismong mukha ko na ang isang babaeng itinapon ng asawa at walang pera na tulad ko ay hindi nararapat kumain ng mga mamahaling prutas. Pinayuhan niya akong pumunta na lamang daw sa palengke ng mga isda at mamulot ng mga bulok na prutas na babagay sa aking mababang estado sa buhay. Ang aking dugo ay agad na kumulo, umakyat sa aking ulo ang matinding galit. Marahas kong inagaw ang kahon ng presas mula sa mga kamay ni Isabela at inilapag ito ng malakas sa aking kariton. Itinuwid ko ang aking likod, itinaas ang aking baba at tinitigan ng diretsyo ang dalawang walang hiyang nilalang na ito. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng yelo. Inutusan ko si Carlos na itikom ang kanyang maruming bibig at binalaan ko siyang huwag akong piliting tumawag ng mga gwardya upang kaladkarin sila palabas dahil sa panggugulo. Itinuro ko mismo ang mukha ni Isabela at sinabihan ko siyang mag-ingat sa kanyang mga pananalita, mag-ipon ng kabutihan para sa batang nasa sinapupunan niya dahil ang masasamang tao ay palaging pinaparusahan ng langit. Nang makita ni Carlos na hindi na ako ang dating babaeng takot, nakayuko at laging nagpapaapi, nakaramdam siya ng matinding pagkahiya sa harap ng kanyang kabit. Pakiramdam niya ay naapakan ang kanyang pagkalalaki. Umusbong ang matinding poot sa kanyang mukha. Nagmura siya ng malutong. Itinaas ang kanyang malaking braso at buong lakas na humanda upang sampalin ako ng buong lakas sa harap ng maraming tao. Mabilis na dumating ang kanyang palad patungo sa aking pisngi. Napapikit ako ng mariin, inihanda ang aking sarili sa matinding sakit na paparating. Ngunit ang inaasahan kong sampal ay hindi kailanman dumapo sa aking mukha. Sa halip, isang malakas na tunog ng pagkabali ng buto at isang nakatutunaw na sigaw ng sakit mula kay Carlos ang umalingaw-ngaw sa buong pamilihan. Napadilat ako ng mabilis. Isang matangkad at napakalapad na likuran ang nakaharang ngayon sa aking harapan, si Mateo. Ang malalakas na kamay ni Mateo ay mahigpit na nakasakal sa pulso ni Carlos, pilit itong binabali ng paatras. Ang mga mata ni Mateo ay parang mga patalim, nakapapanaw lamang sa apoy, nagliliyab sa galit at uhaw sa dugo. Ang kanyang pagkakahawak ay napakahigpit, kaya't ang mukha ni Carlos ay agad na namutla at ang mga butil ng malamig na pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Tumili si Isabela at akmang susugod upang kalmutin si Mateo, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang naglalakihang bantay na nakasuot ng itim na barong. Binitawan ni Mateo ang pulso ni Carlos at itinulak ito ng napakalakas patalikod dahilan upang bumagsak si Carlos sa mga nakasalansan na dilatang pagkain. Pinagpagan ni Mateo ang manggas ng kanyang kasuotan, tila ba nakahawak siya ng isang napakaruming bagay. Inakbayan niya ako sa aking baywang at hinila ako ng mahigpit palapit sa kanyang matigas at mainit na dibdib. Sa isang napakababa at mapanganib na boses, tinawag niya akong asawa ko. Tumingin siya sa akin at tinanong kung nasaktan ba ako o nakagat ba ako ng isang asong ulol na pagalagala. Ang pagiging protektado ng isang napakamakapangyarihang lalaki at ang pagtawag niya sa akin bilang asawa sa harap ng publiko ay nagpabilis sa tibok ng aking puso.
Tumango lamang ako ng tahimik at sumandal sa kanyang dibdib. Sumuray-suray na tumayo si Carlos, hawak ang kanyang namamagang pulso. Akma siyang magmumura muli, ngunit nang makita niya, nang malinaw ang walang awang mukha ni Mateo, nagbago ang buong kulay ng kanyang kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang panga sa labis na takot at pagkabigla. Nakilala niya na ang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang pinakamataas na pinuno ng mga Ayala, ang pinakamalaking namumuhunan sa negosyo ni Carlos, ang lalaking may hawak ng buhay at kamatayan ng kanyang kumpanya. Tiningnan ni Mateo si Carlos gamit ang mga matang puno ng pandidiri. Lumingon si Mateo sa kanyang kalihim na nakatayo sa likuran at nagbigay ng isang malupit na utos. Inutusan niya itong ipasira ang lahat ng kontrata sa kumpanya ni Carlos at ilagay ang pangalan nito sa listahan ng mga hindi na kailanman maaaring makipagkalakalan sa buong bansa. Nang marinig iyon, parang tinamaan ng kidlat si Carlos. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at tuluyan siyang napaluhod sa makinis na sahig ng pamilihan. Nagsimula siyang magmakaawa, umiyak, at humingi ng tawad ng paulit-ulit, ngunit hindi siya pinansin ni Mateo. Hinawakan ni Mateo ang aking baywang at marangal kaming naglakad palabas ng pamilihan. Ang tanging naiwan sa aming likuran ay ang kawawang pag-iyak ni Carlos at ang maiingay na pagmumura ni Isabela sa mga gwardyang nakahawak sa kanya. Nang makasakay kami sa loob ng tahimik at malambot na upuan ng kanyang mamahaling sasakyan, ramdam ko pa rin ang init mula sa kanyang matipunong braso na nakapalupot sa aking balikat. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naranasan ko kung paano protektahan ng isang lalaki ng buong puso. Lumipas pa ang isang buwan pagkatapos ng kaganapang iyon. Ang distansya sa pagitan namin ni Mateo ay tila umikli, kahit na madalas kaming hindi nag-uusap at patuloy lamang sa pagganap sa aming mga tungkulin bilang mag-asawa sa papel. Ngunit isang maaliwalas na umaga, habang ako ay nagluluto sa kusina, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nakatayo ako sa harap ng kalan, naghahanda ng isang mainit na lugaw na may baka upang maibsan ang pagkahilo ni Mateo dahil sa dami ng alak na ininom niya sa isang pagpupulong kagabi. Abala ang isang kasambahay sa paghihiwa ng sariwang isda na ipiprito para sa tanghalian. Nang ihulog niya ang isda sa mainit na mantika, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw kasunod ng paglabas ng makapal na usok. Ang malansa at matapang na amoy ng pinipritong isda ay agad na pumasok sa aking ilong. Biglang nag-ikot ang aking sikmura. Isang napakatinding pagduwal ang umakyat mula sa aking tiyan, patungo sa aking lalamunan, pinipigilan ang aking paghinga. Nabitawan ko ang sandok, tinakpan ko ang aking bibig gamit ang dalawang kamay, at nagmamadaling tumakbo palabas ng kusina patungo sa pinakamalapit na palikuran. Nakasubsob ako sa lababo. Walang tigil na inilalabas ang lahat ng laman ng aking tiyan hanggang sa mapait na tubig na lamang ang natitira. Ang aking mga luha at sipon ay naghalo. Ang buo kong katawan ay nanginginig sa labis na panghihina. Habang pilit kong iniaangat ang aking mukha upang maghilamos, narinig ko ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Bumukas ng malakas ang pinto ng palikuran. Nakatayo doon si Mateo, nakasuot ng kanyang madilim na bughaw na damit pantulog, magulo ang buhok at halatang kagigising lamang. Ang kanyang paningin ay nakapako sa aking namumutlang mukha at sa mga patak ng tubig na tumutulo mula sa aking baba. Ang hangin sa loob ng silid ay agad na nagyelo, napakabigat at halos hindi ako makahinga. Ang aking kalagayan ngayon ay napakalinaw. Ang pagkahilo sa amoy ng pagkain, ang matinding pagduwal, ang panghihina. Kahit sinong tumingin ay iisiping ito ay ang mga karaniwang palatandaan ng isang babaeng naglilihi at nagdadalang tao. Isang nakatutuwang katahimikan ang namayani ng ilang segundo, ngunit ang lamig nito ay tumagos hanggang sa aking mga buto. Ang mukha ni Mateo na kanina
ay naguguluhan, ay unti-unting nagbago at naging napakadilim. Ang kanyang mga mata ay napuno ng maliliit na pulang ugat, nagpapahiwatig ng isang nakakikilabot na galit na kumukulo sa kanyang dugo. Si Mateo, na buong buhay niyang pinaniwalaan na siya ay baog mula pagkabata, ay nakatingin ngayon sa asawang nagpapakita ng senyales ng pagbubuntis. Lumapit siya ng 2 hakbang, ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sino ang ama ng batang iyan? At paano ako makaliligtas sa mapanirang galit ng lalaking nag-aakalang siya ay pinagtaksilan at ginawang tanga sa loob mismo ng kanyang pamamahay? Lumapit siya ng 2 hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang puot na hindi ko pa nakikita kailanman. Hinawakan niya ang aking pulso ng napakahigpit, tila ba nais niyang durugin ang aking mga buto. Itinulak niya ako ng malakas sa malamig na pader ng palikuran. Ang kanyang boses ay isang mababang atungal ng isang nasugatang hayop, puno ng galit at matinding pagkabigo. Sumigaw siya at tinanong kung sino ang ama ng batang nasa aking sinapupunan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang inuusisa kung nakipagkita ba ako ng palihim sa dati kong asawang si Carlos o kung mayroon ba akong kinakasamang ibang lalaki habang nagpapakasarap sa kanyang yaman. Ang malulupit at walang awang mga salitang iyon ay parang libu-libong karayom na tumusok sa aking mga tainga at dumurog sa aking puso. Alam na alam ni Mateo ang kanyang kalagayan, ang pagiging baog na sumira sa kanyang tiwala sa sarili. Kahit na may nangyari sa amin noong gabing siya ay lasing, matibay ang kanyang paniniwala na kailanman ay hindi siya magkakaroon ng anak. Kaya naman, nang makita niya ang aking pagduwal, isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Ako ay isang marumi at sinungaling na babae na walang hiyang nagtaksil sa kanya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Isang matinding takot at pighati ang bumalot sa aking buong pagkatao at hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang maiinit na patak ng luha ay mabilis na umagos sa aking namumutlang mukha. Pilit kong inalis ang aking kamay mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak, itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya ng diretsyo sa kanyang mga matang nagliliyab sa galit. Malinis ang aking konsensya at wala akong dapat ikatakot. Sumigaw ako ng buong lakas, isinumpa ko sa langit na kailanman ay hindi ko sinira ang aming kasunduan. Mula nang tumuntong ako sa pamamahay ng mga Ayala, hindi ako tumingin o lumapit sa kahit kaninong lalaki. Ipinaalala ko sa kanya ang gabing iyon, ang gabing nilamon siya ng alak at kalungkutan, at itinaya ko ang aking buhay upang patunayan ang aking kalinisan. Ngunit hindi handang makinig si Mateo sa anumang paliwanag. Ang kanyang isipan ay nilamon na ng naisip niyang pagtataksil. Binitawan niya ang aking pulso, umatras ng isang hakbang, at tiningnan ako ng may labis na pandidiri na tila ba ako ay isang nakasusukang basura. Malamig at matigas ang kanyang boses nang utusan niya akong magpalit agad ng damit. Hindi na raw siya magsasayang ng oras sa aking mga kasinungalingan at dadalhin niya ako sa pagamutan upang alamin ang katotohanan. Binalaan niya ako na kung totoo mang may laman ang aking tiyan, titiyakin niyang ako at ang aking kalaguyo ay makararanas ng isang parusang mas malala pa sa kamatayan. Tinalikuran niya ako at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan akong nakaupo sa malamig na sahig, nadudurog ang puso sa labis na sakit at kawalang katarungan. Ang malaking itim na sasakyan ay parang humihiwa sa hangin habang mabilis na binabagtas ang kalsada patungo sa pinakamalaking pagamutan sa Makati. Sa buong biyahe, hindi ako kinibo ni Mateo. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay napakabigat, tila sasabog sa anumang sandali. Nakipag-ugnayan na ang kanyang kalihim upang ihanda ang pinaka-espesyal na silid-suriin para sa amin. Pagkapasok pa lamang namin sa bulwagan, sinalubong na kami ng pinakamagaling na manggagamot sa larangan ng pagpapaanak, si Dr. Lazaro.
Tiningnan ni Mateo ang doktor gamit ang matatalim na mata at inutos na isagawa agad ang pinakamasusing pagsusuri at ang pagkuha ng aming dugo upang patunayan kung sino talaga ang ama ng batang sino. Tahimik kong sinunod ang lahat ng utos ng mga nurse. Mula sa pagkuha ng aking dugo, pag-ihi sa maliit na baso, hanggang sa paghiga sa malamig na kama upang silipin ang aking sinapupunan gamit ang makabagong makinarya. Nang dumampi ang malamig na bakal sa aking patag na tiyan, nanginig ang buong katawan ko. Ipinagkadaupang palad ko ang aking mga kamay at tahimik na nagdasal. Nanalangin ako na sana ay isa lamang itong matinding sakit sa sikmura. Sa labas ng pasilyo, walang tigil sa paninigarilyo si Mateo. Nagkalat ang abo sa sahig at ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at galit. Ang mga oras ng paghihintay ay parang isang mabagal na paglalakad patungo sa bitayan. Sa wakas, bumukas ang pinto ng silid ni Dr. Lazaro. Lumabas ang matandang manggagamot, hawak ang isang makapal na bungkus ng mga papel. Kabaligtaran ng kanyang nakasanayang kalmadong anyo, ang mukha ng doktor ay namumutla, may mga butil ng pawis sa kanyang noo at tila nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo at iniabot ang mga larawan mula sa pagsusuri ng aking tiyan. Tumikhim si Dr. Lazaro, pilit na pinipigilan ang matinding emosyon na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Gamit ang isang nanginginig at puno ng pagkamanghang boses, ipinaalam niya na ako ay 11 linggo nang nagdadalang tao. Ngunit hindi lamang iyon. Idiniin ng doktor na ito ay isang napakabihirang kaso. Ako ay nagdadalang tao ng 4 na bata. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan at ang sigarilyong hawak niya ay nahulog sa sahig. Mabilis niyang inagaw ang papel na naglalaman ng resulta ng pagsusuri sa dugo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Dr. Lazaro. Ipinaliwanag niyang maigi ang resulta ng paghahambing ng aming mga dugo. Ang pagkakapareho ng dugo ng mga bata at ni Mateo ay 79% at 79%. Walang pag-aalinlangang idineklara ng doktor na kailanman ay hindi naging lubos na baog si Mateo. Ang kanyang karamdaman noong bata pa siya na pinalala ng labis na pagkapagod at matinding presyon sa trabaho ay nagpababa lamang ng husto sa bilang ng kanyang binhi, kaya inakala ng lahat na wala na siyang pag-asang magkaanak. Ngunit sa iisang gabing iyon, kung saan nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala dahil sa alak at sa tulong ng aking malusog na pangangatawan, isang kasaysayan at himala ng medisina ang naganap. Ang mga salita ni Dr. Lazaro ay tila isang malakas na kulog sa isang maaliwalas na kalangitan, tuluyang dumurog sa malupit na sumpa na nagpahirap kay Mateo sa loob ng maraming taon. Ang oras sa pasilyo ng ospital ay tila huminto. Ang mga medikal na papel sa kamay ni Mateo ay matinding nanginginig kasabay ng kanyang mabibigat na paghinga. Ang kanyang mga mata na kanina ay nagliliyab sa galit ay unti-unting napalitan ng labis na pagkagulat at hindi paniniwala. Lumingon si Mateo sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng nagbabadyang luha. Ang makapangyarihang lalaking ito na nagdadala ng bagyo sa mundo ng negosyo, ang lalaking laging nababalot ng makapal at malamig na yelo, ay umiiyak ngayon na parang isang musmos na nakita muli ang kanyang pinakamahalagang yaman na matagal nang nawala. Ang mapagmataas na tagapamuno ng mga Ayala ay biglang lumuhod sa malamig na sahig sa aking harapan. Ang kanyang ginawa ay nagpagulat sa lahat ng mga nurse at doktor na naroon. Napapaatras sila sa hindi inaasahang tagpo. Iniunat ni Mateo ang kanyang 2 kamay. Hinawakan ang aking malalamig na daliri at idiniin ito ng mahigpit sa kanyang basang pisngi. Ang kanyang maiinit na luha ay dumaloy sa pagitan ng aking mga daliri. Basag ang boses at nanginginig ang buong katawan. Humingi siya ng kapatawaran. Humingi siya ng tawad para sa kanyang katangahan kaninang umaga.
sa kanyang padalos-dalos na paghusga at sa malupit na pangiinsulto. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagtitiwala. Muntik na niyang sirain ang buhay ko at ng aming mga anak. Nang makita ko ang lalaking ito na nakaluhod sa aking paanan, ang lahat ng sakit at pang-aapi na kinimkim ko sa aking dibdib sa loob ng napakahabang panahon ay sumabog at naging isang malakas na paghagulgol. Ang 5 taon ng pangungutya sa pamilya ni Carlos, ang sumpa ng pagiging baog, ang mga panlalait ng aking biyenan at ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Sa wakas, ang isang pirasong papel na ito ay naghugas sa lahat ng maruruming paratang na ibinato sa akin. Hindi ako isang walang silbing babae. Ako ay buo, malusog at higit sa lahat, dala-dala ko ngayon sa aking sinapupunan ang mga tagapagmana ng pinakamakapangyarihang angkan. Tumango ako ng marahan at pinunasan ang mga luhang umaagos sa matipunong mukha ni Mateo. Bibiglang tumayo si Mateo, hinawakan ang aking baywang, at binuhat ako ng walang kahirap-hirap sa harap ng maraming tao. Humakbang siya ng mahahaba at matatag patungo sa labasan ng pagamutan. Tila ba karga niya ang isang napakahalagang kayamanan na hindi mabibili ng kahit anong salapi sa mundo. Pagkasakay namin sa likurang bahagi ng kanyang mamahaling sasakyan, niyakap niya ako ng napakahigpit at walang tigil niyang hinalikan ang aking noo at buhok. Sa pagdama ko sa kanyang mainit at mapag-arugang yakap, napagtanto ko na ang aming peking kontrata ng kasal ay tuluyan ng napunit at naglaho mula sa sandaling dumating ang himalang ito. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ko ng kambal 4 ay kumalat ng kasing bilis ng apoy sa tuyong damuhan. Hindi ko alam kung paano nakarating ang balita sa dati kong lugar sa Tondo, ngunit ang tsismosang kapitbahay na sumalubong sa akin noon ay nalaman ang tungkol sa pagpunta ko sa pagamutan ng mga buntis. Agad niyang ipinagkalat ang kwento at mabilis itong nakarating sa pandinig ni Carlos at ng kanyang ina. Dahil matibay ang paniniwala ni Carlos na lubos na baog si Mateo, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang makabawi sa kahihiyang inabot niya sa pamilihan noong nakaraan. Sa kanyang isipan, nakatitiyak siya na ang batang dinadala ko ay bunga ng aking pakikiapid sa ibang lalaki. Nang hapong iyon, isinakay ni Carlos ang kanyang inang si Doña Carmen at ang kanyang kabit na si Isabela sa sasakyan at mabilis silang nagtungo sa bagong bahay na inuupahan ko para sa aking mga magulang. Parang mga magnanakaw na biglang sumalakay, marahas nilang kinalampag ang tarangkahan ng aming bakuran. Pagkabukas pa lamang ng pinto ng aking ama, dinuro agad ni Carlos ang mukha ng matanda at nagpaulan ng mga malulutong na mura. Ininsulto niya ng labis ang aking pamilya, tinawag kaming mga walang pinag-aralan na nagpalaki ng isang anak na babaeng malandi at walang kahihiyan. Sumigaw siya ng napakalakas upang marinig ng buong paligid na nagpakasal daw ako sa isang baog na lalaki dahil lamang sa pera, at ngayon ay nakipagsiping ako sa iba upang magbuntis at makuha ang buong yaman ng mga Ayala. Nakatayo sa tabi ni Carlos si Doña Carmen, nakasandal sa kanyang tungkod at walang tigil sa pagbitiw ng mga nakalalasong salita. Tiningnan niya ang aking ina at tinawag itong isang bugaw na kinukonsinti ang pagiging masama ng kanyang anak. Si Isabela naman ay panay ang himas sa kanyang malaking tiyan habang humahalakhak ng nakainsulto. Sumigaw siya na dapat daw akong kaladkarin palabas at dalhin sa pagamutan upang ipalaglag ang maruming bunga ng aking kalandian. Nanginig sa matinding galit ang buong katawan ng aking ama. Dumampot siya ng isang walis tingting sa bakuran, humarang sa may pintuan, at buong tapang na sinigawan ang mga walang hiyang tao na iyon na lumayas sa aming pamamahay. Ipinagmalaki ng aking ama na ang kanyang anak ay isang malinis at tapat na tao at wala kaming dahilan upang makinig sa mga pangaral ng mga maruruming nilalang na tulad nila.
Ang matinding ingay ay nakatawag ng pansin sa napakaraming mga bagong kapitbahay at ang sitwasyon ay naging napakagulo at mapanganib. Sa mga oras na iyon, kami ni Mateo ay nasa loob ng sasakyan, papunta sana sa bahay ng aking mga magulang upang ibalita ang masayang pangyayari. Pagliko pa lamang namin sa kanto ng subdibisyon, nakita ko na agad ang kumpol ng mga tao at narinig ko ang matatalim na boses ng pamilya ni Carlos. Matinding galit ang sumiklab sa aking dibdib. Nang akma ko nang bubuksan ang pinto ng sasakyan upang sumugod pababa, isang malaking kamay ang mahigpit na pumigil sa aking balikat. Tiningnan ni Mateo ang kaguluhan sa labas gamit ang isang pares ng mga mata na kasing lamig ng kamatayan. Pinaupo niya ako ng maayos at sa isang napakababang boses, sinabi niyang manood lamang ako ng isang magandang palabas. Ano kaya ang gagawin ng pinakamakapangyarihang lalaki sa Maynila sa mga taong patuloy na bumabastos sa ina ng kanyang mga anak? Ang makintab at itim na sasakyan ni Mateo ay dahan-dahang huminto sa mismong harapan ng aming bahay, tuluyang humarang sa daanan ng murang sasakyan ni Carlos. Kasabay nito, dalawa pang malalaking itim na sasakyan ang biglang sumulpot at mabilis na pumalibot sa buong lugar. Ang pag-ikot ng mga gulong at ang sabay-sabay na pagpreno ay lumikha ng isang nakabibinging ingay na agad nagpatahimik sa mga nagkakagulong tao. Mula sa mga sasakyan, sunod-sunod na nagsibabaan ang mga matatangkad at naglalakihang bantay na nakasuot ng itim na barong at maiitim na salamin. Sa isang iglap, pinalibutan nila ang buong bakuran. Ang mga maiingay na kapitbahay na kanina lamang ay nakikiusyoso, ay mabilis na nag-atrasan, bakas ang matinding takot sa kanilang mga mukha dahil sa nakapangingilabot na presensya ng mga tauhan ni Mateo. Bumukas ang pinto ng aming sasakyan. Naunang bumaba ang personal na kalihim ni Mateo, mabilis ngunit magalang na nagbukas ng malaking itim na payong upang silungan ang kanyang amo. Inayos ni Mateo ang kuwelyo ng kanyang kasuotan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at walang kahit anong emosyon. Ang kanyang madilim na mga mata ay dahan-dahang naglakbay upang suriin ang tatlong taong. Kanina lamang ay ubod ng yabang, ngunit ngayon ay namumutla at nanginginig na sa takot. Nang makita ni Carlos kung sino ang bumaba mula sa sasakyan, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Ang bungangan niyang kanina ay walang tigil sa pagmumura ay biglang natikom, hindi makabuo ng kahit isang salita. Nanganginig siyang humakbang pasulong, pilit na binubuksan ang kanyang bibig upang magpaliwanag, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malutong at napakalakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi mula sa isa sa mga bantay. Ang lakas ng pagkakahampas ay nagpatumba kay Carlos. Sumuray-suray siyang bumagsak sa magaspang na semento at isang matingkad na pulang dugo ang mabilis na tumulo mula sa gilid ng kanyang labi. Ibinulsa ni Mateo ang kanyang mga kamay at dahan-dahang naglakad palapit sa nakadapak na si Carlos. Ikiniling niya ang kanyang ulo at nagbigay ng isang maliit na senyas sa kanyang kalihim. Tumikhim ang kalihim. Kinuha ang isang bungkos ng mga dokumento mula sa kanyang itim na bag at binasa ng malakas at malinaw ang hatol. Inihayag niya sa harap ng lahat na simula sa araw na ito, ang kumpanya ng mga Ayala ay formal na pinuputol ang lahat ng koneksyon at negosyo sa kumpanya ni Carlos. Bukod doon, inatasan din ni Mateo ang lahat ng bangko, mga kasosyo sa negosyo, at mga tagapagbigay ng materyales na kanselahin ang lahat ng kanilang kontrata kay Carlos. Pagsapit ng bukas, gigising si Carlos na baon sa bilyon-bilyong pisong utang. Ang pagkalugi, mga kaso sa korte at pagkawala ng lahat ng kanyang ari-arian ay tiyak na mangyayari. Nang marinig ang parusang iyon, parang tinamaan ng kidlat si Doña Carmen. Nanlaki ang kanyang mga mata hanggang sa halos lumuwa ito. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang tunog na lumabas. Ang gintong tungkod na kanina ay ipinagmamalaki niyang
iwinawasiwas ay nahulog sa lupa. Dahil sa labis na gulat at hindi makayanang pagtanggap sa tuluyang pagbagsak ng kanilang angkan, nawalan siya ng malay at bumagsak na parang isang sako ng bigas sa maruming kalsada. Si Isabela naman, na kanina ay tumatawa ng nakainsulto, ay napaurong at nagtago sa likuran ng sasakyan. Nanginginig ang buong katawan niya, nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan at hindi magawang ilabas kahit isang mahinang iyak dahil sa labis na sindak. Yumuko si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinakamatinding pandidiri habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Carlos. Sa isang napakababa ngunit nakatutunaw na boses, ibinigay ni Mateo ang pinakamasakit na katotohanan na tuluyang wawasak sa natitirang kayabangan ni Carlos. Sinabi niya ng buong linaw na ang mga batang dinadala ko sa aking sinapupunan ay walang iba kundi ang kanyang sariling dugo at laman. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapatunay ng lahat. Binalaan niya si Carlos na kapag nagpakita pa itong muli upang guluhin ang aking pamilya, hindi lamang pagkalugi ng negosyo ang aabutin niya, kundi sisiguraduhin niyang gugustuhin na lamang ni Carlos na mamatay. Napasubsob si Carlos sa lupa, umiiyak na parang isang asong tinanggalan ng pangil. Gumapang siya patungo sa mga sapatos ni Mateo, nagmamakaawa, humihingi ng tawad at isinisigaw na siya ay naging isang malaking tanga. Ngunit malamig na tumalikod si Mateo at naglakad pabalik sa aming sasakyan, iniwan ang 3 taong unti-unting nilalamon ng bungang itanim ng kanilang sariling kasamaan. Inalalayan ako ni Mateo papasok sa bahay ng aking mga magulang. Niyakap ako ng mahigpit ng aking ina habang ang aking ama ay tahimik na nagpasalamat kay Mateo sa pagprotekta sa aming pamilya. Lumipas ang ilang buwan at ang aking pagbubuntis ay umabot na sa ika-6 na buwan. Ang pagdadala ng 4 na bata sa aking sinapupunan ay nagbigay ng isang matinding pasanin sa aking pangangatawan na hindi ko kailanman inakala. Ang aking tiyan ay napakalaki at ang balat ko ay labis na nabatak, nag-iwan ng mga mapupulang marka na madalas ay napakakati. Ang aking mga binti at paa ay namanas ng husto, naging singlaki ng mga paa ng elepante, kaya't ang simpleng paglalakad ay naging isang kalbaryo. Gabi-gabi, kinakailangan kong maglagay ng maraming unan sa aking likuran upang matulog ng nakaupo. Sa tuwing susubukan kong humiga, nakakaramdam ako ng matinding kakapusan sa paghinga, tila ba may mabigat na batong nakadagan sa aking dibdib. Habang tinitiis ko ang mga paghihirap ng pagbubuntis, nakita ko ang isang napakalaking pagbabago sa buong pagkatao ni Mateo. Ang lalaking dati ay nabubuhay lamang para sa kanyang negosyo, ngayon ay kinansela ang lahat ng kanyang mga biyahe sa labas ng bansa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilipat ang kanyang malaking lamesa mula sa opisina patungo sa isang sulok ng aming silid-tulugan. Sa halip na umuwi ng 10 oras ng gabi, palagi na siyang nasa bahay. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, siya mismo ang nagdadala ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig na may halong luya at asin. Maingat niyang hinuhugasan ang aking mga manas na paa, marahang minamasahe ang bawat kasukasuan ko upang maibsan ang aking nararamdamang sakit. Ang kanyang mga galaw ay napakalambing at puno ng pag-iingat, tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napakahalagang porselana. Pagsapit ng 7 buwan, isang malakas bagyo ang humagupit sa buong Maynila. Hating gabi noon, nang bigla akong magising dahil sa isang matinding kirot na nagmula sa ibabang bahagi ng aking puson. Kinapa ko ang ilalim ng aking kumot at halos tumigil ang pagtibok ng aking puso nang makita kong ang aking mga kamay ay puno ng malapot at matingkad na pulang dugo. Ang aking napakalakas na tili ay gumising kay Mateo. Agad siyang napabangon, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Binuhat niya ako ng walang pag-aalinlangan.
Isinakay sa ambulansyang laging nakaabang sa labas ng aming mansyon at sumigaw sa driver na magmaneho ng pinakamabilis patungo sa pagamutan. Habang nakahiga ako sa malamig na kama ng ambulansya, nakita ko ang namumulang mga mata ni Mateo at ang mga luhang walang tigil na umaagos sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nagmamakaawa sa akin. Sinabi niya na kung masyadong mapanganib, handa siyang isuko ang mga bata. Ang gusto niya lamang ay mabuhay ako. Hindi raw niya kayang mawala ako sa kanyang buhay at ayos lamang sa kanya kahit hindi na kami magkaroon ng anak. Ang labis na pagmamahal at pag-aalalang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Kinagat ko ang aking labi at matatag na umiling. Ipinangako ko sa kanya na kahit kapalit pa ng aking buhay, iluluwal ko ng ligtas ang 4 na maliliit na anghel na patuloy na lumalaban sa loob ng aking sinapupunan. Salamat sa mabilis na pagkilos ng mga pinakamagagaling na doktor, naisalba ang aking mga anak, ngunit kinailangan kong manatili sa pagamutan upang masundan ng mahigpit ang aking kalagayan hanggang sa araw ng aking panganganak. Nirentahan ni Mateo ang buong palapag ng mga espesyal na silid upang matiyak na walang makagagambala sa aking pamamahinga. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang hapon, habang ako ay nagbabasa ng aklat, nakarinig ako ng malalakas na sigaw, pagmumura at tunog ng mga nababasag na gamit mula sa hindi kalayuang silid ng aming palapag. Ang tagapag-alaga na inutusan kong kumuha ng mainit na tubig ay nagmamadaling pumasok sa aking kwarto, bakas ang labis na pagkagulat at takot sa kanyang mukha. Hinihingal siyang nagkwento sa akin. Ang pasyente raw sa kabilang silid ay walang iba kundi si Isabela. Kababagsak lamang daw nito mula sa hagdan matapos ang isang matinding pag-aaway nila ni Carlos, dahilan upang tuluyang makunan at mawala ang batang kanyang ipinagmamalaki. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pinakamalaking trahedya sa buhay ni Carlos. Dahil nawalan ng maraming dugo si Isabela, kinailangan niyang salinan ng dugo. Sa proseso ng pagsusuri upang tumugma ang dugong isasalin, kinuhaan din ng dugo si Carlos. Doon natuklasan ang isang katotohanang yumanig sa buong pagkatao ng dati kong asawa. Hindi magkatugma ang dugo ng bata at ni Carlos. Ipinaalam ng espesyalistang doktor kay Carlos ang nakasusuklam na katotohanan. Pagkatapos isailalim sa isang masusing pagsusuri, napatunayan na si Carlos ay may isang napakabihirang kondisyon kung saan ipinanganak siyang walang daluyan ng binhi. Ibig sabihin nito, si Carlos ay 100% baog at kailanman ay hindi magkakaroon ng kakayahang maging isang ama. Ang batang matagal nilang ipinagmalaki at ginamit upang tapakan at hiyain ako noon ay bunga lamang pala ng palihim na pakikiapid ni Isabela sa isang lalaking nakilala niya sa inuman. Ang lahat ng paghihirap na dinanas ko sa loob ng 5 taon, ang mga pangungutya at pagtawag sa akin na baog, ay bumalik at sumampal ng napakalakas kay Carlos. Ang gulong ng palad ay sadyang napakalupit para sa mga taong masama. Ang katotohanang ito ay tuluyang sumira sa natitirang dignidad at pagkalalaki ni Carlos. Nalaman ko na lamang na nagwala siya sa pasilyo, sinampal si Isabela at tinawag itong isang maruming babae. Dahil sa pagwawala, dinampot si Carlos ng mga gwardya ng pagamutan at ipinakulong. Nawala sa kanya ang lahat, ang kumpanya, ang kayamanan, ang inaasam na anak at ang kanyang kalayaan. Paano haharapin ni Carlos ang huling yugto ng parusang iginawad sa kanya ng tadhana kapag muli kaming nag-cruise ng landas sa isang kalagayang hindi niya kailanman inasahan, bago ang araw ng aking panganganak sa 4 na tagapagmana ng mga Ayala? Ang malamig na rehas ng piitan ang naging bagong tahanan ni Carlos sa loob ng 15 araw matapos siyang hulihin dahil sa panggugulo at pananakit sa loob ng pagamutan. Ang lalaking dati ay nababalot ng mamahaling pabango
at nakasuot ng mga damit na gawa sa pinakapinong tela. Ngayon ay nakaupo sa isang madilim, mamasa-masa at mabahong selda. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balbas ay mahaba at hindi maayos, at ang kanyang mga mata ay puyat at malalim. Ngunit ang paghihirap niya sa loob ng kulungan ay simula pa lamang ng hagupit ng tadhana. Nang siya ay makalaya, bumulaga sa kanya ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang kanyang kabit na si Isabela, matapos makabawi ng lakas, ay lihim na kinuha ang lahat ng natitirang salapi sa kanilang tagong lalagyan. Tinangay ng babae ang lahat ng natitirang kayamanan ni Carlos at naglaho na parang bula sa kalaliman ng gabi. Iniwan siyang walang-wala. Ang kanyang inang si Doña Carmen, ang babaeng minsan ay tumingin sa akin nang may labis na pandidiri at nagtaboy sa akin na parang isang asong gala, ay hindi kinaya ang sunod-sunod na dagok. Ang tuluyang pagbagsak ng kanilang negosyo, ang pagkumpiska ng bangko sa kanilang naglalakihang mansyon, at ang pagkakakulong ng kanyang kaisa-isang anak ay nagdulot ng matinding atake sa kanyang puso at utak. Nakaratay ngayon ang matanda sa isang masikip at mainit na silid sa isang pampublikong pagamutan. Ang kalahating bahagi ng kanyang katawan ay tuluyan ng naparalisa at ni isang salita ay hindi na niya kayang bigkasin. Ang tanging nagagawa niya lamang ay umiyak habang nakatingin sa kisame, tuluyang naging bilanggo sa kanyang sariling katawan. Mula sa isang marangyang buhay, si Carlos ay napilitang dalhin ang kanyang lumpong ina sa isang inuupahang tagpi-tagping kwarto sa gilid ng isang maitim at mabahong estero. Ang gulong ng buhay ay sadyang walang sinasanto. Ang lahat ng kasamaang itinanim nila sa akin ay inani nila ng may patong na matinding pagdurusa. Isang napakalamig na umaga ng Disyembre, habang ako ay nakaupo sa isang upuang degulong, dahan-dahan akong itinutulak ni Mateo sa mahaba at tahimik na pasilyo ng pagamutan upang makalanghap ng sariwang hangin at maarawan ang aking namumutla at pagod na katawan. Ang aking tiyan ay napakalaki na, at ang bawat araw ay isang paghihintay sa takdang oras ng aking panganganak. Habang kami ay naglalakad, isang marumi, payat at mabahong figura ng lalaki ang biglang sumulpot mula sa gilid at dapa-dapang humarang sa aming daraanan. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang amoy ng pawis at dumi ay agad na sumalpok sa aming mga ilong. Kinailangan ng ilang sandali bago ko napagtanto na ang taong nasa harapan ko ay ang dati kong asawa, si Carlos. Agad na humarang ang mga naglalakihang bantay ni Mateo, akmang dadagitin at itatapon palayo ang madungis na lalaki, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan sila. Nais kong marinig kung ano ang sasabihin ng taong sumira sa aking kabataan. Lumuhod si Carlos sa malamig na semento, idinikit ang kanyang noo sa sahig at nagsimulang humagulgol na parang isang batang nawawala. Malakas niyang sinampal ang kanyang sariling pisngi hanggang sa pumutok ang kanyang labi at tumulo ang dugo. Sumigaw siya at inamin ang lahat ng kanyang katangahan. Sinabi niyang siya ay naging bulag, isang walang kwentang lalaki na nagpadala sa mapanlinlang na mga salita ng isang kalapating mababa ang lipad at sinira ang buhay ng isang mabuting asawa. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamakaawa at pagpapababa ng sarili. Lumuluha siyang humiling sa akin. Alang-alang daw sa 5 taon naming pagsasama, baka maaari ko siyang pahiramin ng 30,000 piso upang maibili ng gamot ang kanyang nag-aagaw buhay na ina. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang aking puso ay kasing payapa ng isang malinaw na lawa, walang kahit isang patak ng awa o pag-ibig. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata at sa isang malamig at kalmadong boses, ibinalik ko sa kanya ang nakaraan. Ipinaalala ko sa kanya ang isang maulan na gabi, maraming taon na ang nakalipas.
Ang gabi kung kailan ang aking ama ay naaksidente at kailangan ng paunang bayad sa pagamutan. Lumuhod din ako sa kanyang harapan noon at nagmakaawa, ngunit malamig niya akong tinalikuran dahil kailangan niyang ibili ng mamahaling bag si Isabela. Ipinaalala ko rin ang gabing pinulikat ang aking sikmura sa matinding sakit habang siya ay masayang nakikipag-usap sa ibang babae sa kabilang kwarto. At ang pinakamasakit sa lahat, ang araw na itinapon niya ang aking lumang maleta at pinalayas ako sa kanilang pamamahay nang walang kahit anong dala. Sinabi ko sa kanya ng buong linaw na ang anumang ugnayan o awa sa pagitan naming dalawa ay matagal nang nabulok at naging abo. Ipinangako ko sa kanya na mas pipiliin ko pang ibigay ang aking salapi sa mga bahay ampunan o ibili ng pagkain para sa mga asong pagala-gala sa lansangan kaysa magbigay ng kahit isang kusing sa mga taong walang utang na loob na tulad nila. Matapos kong sabihin iyon, marahan kong tinapik ang kamay ni Mateo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng aking asawa at walang lingon likod niya akong itinulak pabalik sa aking marangyang silid. Ang mga nakaririnding iyak at pagmamakaawa ni Carlos ay unti-unting naglaho sa pasilyo, tuluyan nang ibinaon sa limot kasama ng kanyang maruming nakaraan. Pagsapit ng 8 buwan, ang bigat ng 4 na bata ay hindi na kayang dalhin ng aking katawan. Ang mga sanggol ay masyadong malalaki at nagsisimula ng ipitin ang aking mga lamang loob. Upang matiyak ang kaligtasan naming mag-iina, nagpasya ang pangkat ng mga manggagamot sa pangunguna ni Dr. Lazaro na kailangan na akong isailalim sa operasyon upang ilabas ang mga bata. Nang bumukas ang pinto ng silid operahan at umilaw ang pulang ilaw sa itaas nito, nagsimula ang pinakamahabang 4 na oras sa buhay ni Mateo. Ayon sa kwento ng kanyang kalihim, ang makapangyarihang pinuno ng mga Ayala ay parang isang asong hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakadaup habang walang tigil na nagdarasal sa langit. Hanggang sa isang mataginting na iyak ng sanggol ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Sumunod ang 2, 3, at 4 na iyak. 4 na malalakas na tinig na nag-uumapaw ng buhay ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Nang marinig iyon, ang malalakas na tuhod ng aking asawa ay biglang nanghina at siya ay napaupo sa sahig, humahagulgol habang tinatakpan ang kanyang mukha. Paggising ko sa loob ng silid para sa mga malubhang pasyente, ang una kong nakita ay ang namumugtong mga mata ni Mateo. Nakaupo siya sa gilid ng aking kama, hawak ng mahigpit ang aking kamay. Hinalikan niya ang aking noo, ang kanyang boses ay basag habang walang tigil sa pagpapasalamat. 2 lalaki at 2 babae. 4 na malulusog na anghel na may mapupulang pisngi ang mahimbing na natutulog sa loob ng mga mainit na kahon ng salamin. Nang makita ko ang mga bungang ito ng aking sinapupunan, ang lahat ng sugat at sakit ng kahapon ay tuluyang naghilom. 3 taon ang mabilis na lumipas. Isang napakagandang hapon sa aming malawak na lupain, ang ginintuang sinag ng araw ay dahan-dahang lumalaganap sa aming luntiang hardin. 4 na malulusog at masasayang bata ang naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga matatamis na tawa ay musika sa aking mga tainga. Ang lalaking kilala sa mundo ng kalakalan bilang isang walang awang negosyante, si Mateo, ay nakasuot ngayon ng isang simpleng sando at maluwag na salawal. Sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak siyang bote ng gatas at sa kanan ay isang malinis na lampin. Nakikipaghabulan siya sa mga bata, ginagaya ang tunog ng mga hayop at ang kanyang mukha ay puno ng isang napakaliwanag at dalisay ng ngiti. Siya ay naging isang perpektong haligi ng tahanan. Nakaupo ako sa isang malambot na upuan sa ilalim ng malaking puno ng mangga, humihigop ng mainit na tsaa at pinagmamasdan ang perpektong kaligayahan na aking ipinaglaban.
Ngunit sa labas ng aming nagtataasang bakod na bakal na napapalamutian ng mga baging, may isang lalaking nakasuot ng madungis at kupas na kahel na uniforme. Isa siyang tagawalis ng kalsada. Ang kanyang likod ay kuba, ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na kulubot ng matinding paghihirap. Tumigil siya sa pagwawalis. Gamit ang kanyang malalabong mata, sumilip siya sa maliit na siwang ng aming tarangkahan at pinanood ang kasiyahan ng pamilyang minsang naging kanya, ngunit itinapon niya sa basurahan. Isang mainit at mapait na luha ng matinding pagsisisi ang tumulo sa kanyang maruming pisngi. Siya ay si Carlos, na ngayon ay mabubuhay sa natitirang mga araw niya sa pinakaibaba ng lipunan, kinakain ng kalungkutan at habambuhay na pag-uusig ng budhi. Habang patuloy siyang nakatitig sa masasayang ngiti ng aking mga anak, isang kakaiba at madilim na anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang matinding pagsisisi, labis na pagkainggit at kawalan ng pag-asa, hanggang saan kaya aabot ang desperasyon ng isang lalaking nawalan ng lahat sa mundo? At magiging ligtas nga ba habang buhay ang aking pamilya sa nagbabadyang panganib na patuloy na nagmamasid mula sa likod ng malalaking rehas na bakal?